Kalaunan sa Mons Sanctum ang tahanan nila ng dati niyang mga kaparty ng bida. Nagpakilala naman ang masarap na elf, na Tiara Lucen daw ang kanyang pangalan at nagpakilala din ang bida na siya naman si Shin. At sinabi ng babaeng elf ang dating may-ari ng bahay ay si Razor Shine yung white hair elf, kanina na master pala nito at nagtaka naman ang lalaki. Nag-isip-isip ito sa una parang familiar daw ito sa kanya. Nagmapagtanto niya nagulat siya na ito pala yon kaparty niyang si Razor Shine, na may puting buhok na elf kanina at nagtanong naman ang lalaki sa babae ng impormasyon tungkol sa kaparty niyang babae. Ngunit ayaw ni Tiara dahil kakakilala lang nila at mukhang walang tiwala ang elf sa bida. Sinabi niya kahit ang mga lalaking couple kanina hinahanap din ang kanyang master, pero dahil inutusan siyang magbantay ng Mons Sanctum magsasabi siya kapalit ng isang jewels, mautak pala na elf. Agad naman pumayag si Shin, inilabas niya ang coin sa magic inventory at binigay sa elf. Nagulat naman ang elf dahil ang mga hari lang at elders ng ibang races ang nakakagawa. Sinabi pa ng babae isa itong gold gale na may hahintulad sa treasure dahil ginagamit ito sa pag-unflipay ng mga magic. Ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 10 billion gold coins. Nagulat si Shin dahil sa game peso lang talaga ang halaga ng piso niya. Ang totoo 500 years na ang lumipas. Tinanong naman ng babaeng kung anong race ni Shin, sagot ni Shin ay humans. Nabigla ang elf. Ang mga couple na mga lalaking iyon kanina ay mga normal humans lang, at ang 6 na high races daw ay matagal na-extinct. Nagmaganap ang Sunset of Prosperity 500 years ago. Nagtaka naman si Shin, insep niya dahil sa pagpatay neto sa final boss ng dungeon kaya nakapag-log out ang mga tao kasabay pagkawala ng mga iba't ibang lahi. Habang nagagandahan ang babae sa malinawag na pisong ginto. Tinitignan ni Shin ang melon ng dalaga nang ma-realize nito ang kanyang ginagawa, agad siya umiwas ng tingin. Para hindi siya mahalatang manyakol. Nagtaka naman ang babae, sinabi ni Shin na nagagalak siyang makakita ng melon. Masaya lang itong makakita uli ng elf. Ngunit sagot ng elf girl. Totoong elf ba ang tingin ni Shin sa kanya dahil ang mga black hair elf ay isinumpa. Tina-target ito ng mga halimaw at palaging inaatake ng mga halimaw ang village nila, kaya pinili na lang neto mamuhay ng mag-isa. At salamat sa ginawang magic barrier at illusion magic ni Shine. Dahil dito ay invisible ang bahay sa mga halimaw, nang malaman ito ni Shin inilabas niya ang mahiwagang menu na siyang lang ang meron. Nakita niyang curse gift ang problema ng babae. Agad niya itong ginamitan ng purification magic, ngunit nagtaka si Shin na kalahati lang ang nang bago sa buhok ng dalaga. Laking saya naman ng elf na iyak-iyak pa ito habang nagpapasalamat sa bida natin. At pagkatapos lumabas sila sa barrier para subukan kung nawala na ba ang curse ng babae. Naglakad ang dalawa at sa kabutihan palad hindi naman sila, inatake ng mga halimaw at nasilayan ni Tiara sa unang pagkakataon ang napakagandang tanawin mula sa labas ng barrier. Kalaunan sa Mons Sanctum dahil hindi pa makakauwi si Razor Shine, nagpaalam ang ating bida na pupunta muna daw ito sa bayan malapit sa imperyo para makapagngalap ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Pagdating niya sa bayan agad itong nagpa-register para maging adventurer. Pinakitang nag-meeting si Shin at ang guildmaster, binigay ng bida ang kanyang recommendation card at pinagtabi ito ng guildmaster. Agad itong umilaw, ibig sabihin neto malakas ang nag-recommend kay Shin at magkakaroon ito ng special treatment at official na naging adventurer ang bida natin. At pinakita ang bida at habang nakahiga siya sa kama, iniisip neto kung anong mga susunod niyang gagawin, iniisip niya kung paano siya makakauwi. Kinaumagan sa receptionist nagpalat na siya ng damit para hindi hagaw pansin, at binigay naman kay Shin ang kanyang rank card na rank J. Kinuha niya naman ito. Kasabay nagpaalam na ito sa babaeng si Silica. Lumabas siya ng pinto sa labas ng bakod. Makikita si Shin na nagmamasid at nang tingin-tingin sa paligid kung sakaling may dumating na halimaw. Handa ito, at nilabas niya ang magic radar. Nakita niyang may kalaban sa paligid. Naglakad-lakad pa ito para hanapin at nasilepen niyang may malaking bulalo na may shield at espada. Meron itong level nasa 350. At may sinira pa itong karwahe. Flashback, ito pala yun pinagchichismisan ng mga adventurer sa tavern. Ito na nga yun. At agad na naghanda ang bida para sumugod ng walang pakundangan. Inatake ang halimaw na bulalo. Inespada-espada ni Shin ang kalaban na bulalo. Sumasangga naman ito. At bumawi ng atake kay Shin ng pagtaga ng malaki niyang espada. Na nakaiwas naman si Shin, sabay tumalon pa atras at nag-ilaw ang espada ng kalaban. Nang walang ano-ano inunahan ni Shin ng maraming taga sa katawan, nasaktan ito at sabay umatungal na pansin ng bida. Nag-crack ang espada niya, hindi niya ito pinansin.
Sabay nag-Super Saiyan na at nabuff ito kasabay naman naayos ang sira ng espada niya at mamuelyo ng talon. Sinabayan naman ng kalaban ng counter-slash pero hindi na neto nagawang i-counter ang pangmalakasan paghiwa ng bida, kasabay na itapon naman ang espada ng bulalo. Tinamaan ang core ng kalaban na skeleton at nabasag at natigok. Samantala natapon naman ang espada neto sa malayong kaharihan, tumama ito sa bintana at napasok sa kwarto ng babaeng general ng kaharihan. Nagtataka ito na hindi makapagsalita, kinilala niya ito ang legendary sword.